Ayan, so magandang araw mga kababayan, this is Divine PH, and ngayong araw po gusto kong pag-usapan natin kasi alam niyo naman na may mga, parang kada araw, no, may ginagawang bagong script itong mga kritiko ni President Bongbong Marcos, itong mga detractors ni PBBM. At isa na nga po dyan is yung pinapakalat nila na naglayasan na daw po yung mga investors, yung mga investors na galing po sa iba't ibang bansa. Actually, nakikita ko rin to madalas. Kasi may mga ilan pa naman tayong kaibigan na, may mga ilan tayong mga kaibigan po no, sa social media na ah, bumaliktad dahil hindi sila napagbigyan, bumaliktad dahil yung gusto nilang pwesto ay hindi nila nakuha. 'Di ba? Yan yung mga ano nila eh. Kasi nga, alam mo yung sinasabi nila noong kampanya na ah, susuporta ng walang kapalit. Eh, hindi totoo. Kasi nakita, ngayon, nawi-witness ko, itong mga taong to, na mga nakasama ko before, na sabi nila, susuportahan nila si PBBM kahit walang kapalit, eh, kabaliktaran po yung nangyayari na since yun nga, wala silang nakuha pwesto, hindi nila nakuha yung gusto nila, eh, ayan po yung nangyari. Bigla silang naging kritiko, naging oposisyon. At sila po ngayon, yung ilan sa mga nagpapakalat ng mga fake news. Ilan po sila sa mga gumagawa ng mga gawa-gawa lang, yung mga misinformation para ma-mislead po yung mga kababayan natin. So ito pong tinutukoy ko na balita is yun nga, ang sabi po nung iba or nung ilan na naglayasa na nga daw yung mga investors. Kumbaga yung mga mag-i-invest sana is nagsialisan na dahil po sa nangyayari doon sa ating bansa. Pero ikaw ba naman kasi, biruin mo itong mga dati mong kasama sa unity na naging oposisyon ngayon. Eh ngayon sobrang paninira na yung ginagawa dahil wala lang nakuhang posisyon. Wala lang nakuhang pwesto. Diba? Nakakahiya, diba? Kung sino pa yung mga kasama mo noon, sila pa yung maninira sa'yo. Kasi nga po, eh hindi nga nila nakuha yung gusto nila. Diba? So ayan, basahin po natin. Philippines booked $686 million in foreign direct investment (FDI) net inflows in March, to 23.1% higher than the $557 million booked in the same month in 2023. The Bangko Sentral ng Pilipinas said. So galing po yan sa BSP, no? The BSP said non-residents net investment in debt instruments rose to $465 million from $391 million in March 2023. Non-residents' net investment in equity capital, other than investment of earnings, also climbed by 67.1% to $157 million from $94 million. So, tumaas po mga kababayan. Equity capital placements during the month mostly came from Japan, Singapore, and United States. They were invested in manufacturing, financial, and insurance, and real estate industries. All in all, FDI net flows reached $3 billion in the first quarter of 2024, a 42.1% jump from the $2.1 billion recorded in the same period last year. The FDI said this is because of the Philippines' strong growth prospect and moderating inflation. Mga kababayan, ito pong balita na ibinabalita ko sa inyo, eh hindi ko po kailangan gumawa ng kwento. Hindi ko po kailangan gayahin yung ginagawa nito mga oposisyon. Kasi po tayo, hindi po tayo nagbabalita o hindi po tayo nagko-commentary, nagre-react sa isang balita kung wala po tayong reliable source. Kung wala po talaga tayong pagkukunan na legit. No, hindi po tayo tulad nila na may maipakalat lang, may magawang fake news lang, may maisend lang sa mga GCs nila, eh ano na, kumbaga sasakyan na nila kahit wala naman silang makitang ebidensya or wala silang mapagkukunan ng tamang sources na galing mismo or binabalita mismo. Di ba? So, yan. Foreign direct investment net inflows rise. Tumaas po, no? In December. The Philippines has been a laggard in terms of attracting foreign investment compared to its regional peers.
The government, however, is hoping that recent changes to the country's investment laws, which remove restriction on foreign ownership, will help attract more capital. Ito po yung ginagawa ni President Bongbong Marcos actually kasi 'di ba sabi niya ng mga kritiko niya, pagala-gala lang daw, puro pledges lang naman daw yan, kumbaga ano daw, hindi pa daw sigurado. Huwag nilang nilalang yan. At saka yung pagpisita po ni President sa iba't ibang bansa para po makahanap ng investor, napakalaking bagay po yan. Hindi lang para sa ating mga Pilipino, kundi sa ating ekonomiya. Kung matatandaan niyo po, ilang trilyon na yung naipasok na investment po o yung naaprubahan na investment. Tapos sasabihin ito mga kritiko ni PBBM na napakaliit daw. Hindi po. Ang laking tulong po yun sa ekonomiya natin, mga kababayan. At saka, si PBBM, sabi ko nga po, diba, once na umalis yan, pumunta yan sa mga summit or iba't ibang events or activities na kailangan niya pong lumipad papuntang ibang bansa, hindi lang po bilang BBM ang dala niya, hindi lang bilang Bongbong Marcos. Dala niya po yung pride ng Pilipinas. Dala-dala niya po yung mga, kumbaga, alam niyo naman si PBM, pag nagpunta yan sa ibang bansa, parang, kung paano niya, kung paano siya makaka-attract ng mga investors. Siyempre, pinagmamalaki niya yung mga bagay na ipagmamalaki talaga ng Pilipinas. Kumbaga, kung ano yung mga mai-offer natin, mga Pilipino, hindi lamang sa produkto, kundi mismo sa atin mismo bilang mga tao, di ba? Kaya nakakahiya po pagka, yan, katulad niyan, itong mga kritiko ni PBBM, sa kagustuhan nilang sirain si PBBM, hindi nila alam na grabe yung pwedeng maging impact niyan ng paninira nila, lalo na kung fake news, di ba? Akala kasi nila, kumbaga sila lang yung apektado. Hindi nila alam sa ginagawa nila, sa ginagawa nilang paninira. May mga ibang tao pang madadamay. Kasi ako bilang nakasubaybay din kay PBBM, nakikita ko po talaga na ginagawa po ni President Bongbong. Sa sobrang sipag nga niya, halos parang hindi na nagpapahinga. Biruin mo kahit yung Sabado-Linggo na parang nagtatrabaho, bihira na lang yung kumbaga family time talaga nila. Pero may nasasabi pa rin itong mga bagong oposisyon. Diba? Ako bilang sumusubaybay talaga, bilang sumusuporta, at syempre, nakikita ko po na ginagawa talaga ni President Bongbong Marcos ang lahat. Syempre, unang-una para matulungan ng ating mga kababayan, para mapaunlad ang kanilang pamumuhay, at syempre po, para mapaunlad din ang ekonomiya ng ating bansa. Diba? Sarap sa pakiramdam na nakikita ko yung presidente na binoto ko, nagtatrabaho talaga. Ginagawa talaga ang lahat para pagsumikapang maitaas po ang antas ng pamumuhay ng ating mga kababayan. Siyempre, yung tagumpay ni PBBM kasi, tagumpay din po natin yan lahat. Mga kababayan, nakikita nyo naman yung mga successful foreign trips ni PBBM. Nagpapakita lang po nito na marami po ang nagtitiwala kay PBBM sa kakayahan niya. Diba? Bilang presidente po ng Pilipinas. Kasi, tingnan nyo naman, ilan po na sunod-sunod na may bumisita po dito sa bansa para magpakita ng suporta. At diba, yung iba po dun, mag-i-invest pa. Ilang kumpanya po dun magpunta dito noon na mag-i-invest. Diba? So, ibig sabihin lang po niyan is marami po sa mga foreign investors, mga leaders na nagtitiwala at magtitiwala kay President Bongbong Marcos dahil makikita po nila na umuunlad talaga ang ating bansa. Hindi naman kasi yan yung agad-agad. 'Di ba? Paunti-unti, pero yun nga po, nagbubunga na po yung ginagawa ni President Bongbong Marcos para sa ating bansa. So, yun naman po mga kababayan. At sa mga hindi po nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe Divine PH Vlog, and we also have Facebook page Divine PH, and TikTok naman po is Divine PH Vlog. So, yun lamang po, and maraming salamat po sa inyo.